Magandang umaga po. Ang atin pong paksain o buwan ngayon from September hanggang October, tayo po nasa usaping magnification o pagsamba. Nagsimula po tayo sa membership, ministry, o maturity, ministry, mission. So final team na po natin ay magnification o pagsamba. So, meron po akong inilagay sa Facebook kanina, nakaalis ng maraming pangamba ang sa Diyos ay tunay na sumasamba. Alam mo, kapag mahal mo ang Diyos, kapag hinahanap mo ang Diyos, tama yung taong nagmamahalan. Nagpuputo ka na walang pakialam. Ang sa totoo na, yung mga taong panalangin natin na tayo maging matatag sa Diyos. Panalangin natin na tayo ay maging malapit sa Panginoon. Ano ho? Dahil nakakatulang ho yan para hindi ho tayo labis na punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng kalituhan. Di kasi kaya namang magaganap yan. Nasa Bible yan eh. Di ka? Ang mahalaga, yung tiyak may kipalangit. Ano? Ngayon, ang ating pag-uusapan sa isang napakalahagang pagsamba, yung pagkilala sa Diyos. Sa tamang Diyos. Hindi tama ang pagsamba kung hindi tama ang sinasamba. Walang tamang pagsamba kung hindi tama ang sinasamba. At tama ang mananamba. Unang bahagi natin pag-uusapan ay dapat ang Diyos na sinasamba ay kinikilala natin. Kung sino siya. At alam mga kapatid, ang lalim ho nito. Dahil kung doon pa lang sa bahagi ng mga seraphim, ang Diyos ay hindi basta. Dahil ang mga seraphim, mga kapatid, na may 6 na mga pakpak na pang mataas para lumipad, yung panggitna ay pantakip ng kanyang muka, at yung pangbaba ay pangtakip ng paa. Ito yung seraphim, mga angelic creature na nilikha ng Diyos na nasa presensya ng Panginoon, na buhat noon hanggang magpakailanman ay naglilingkod sa Diyos ng buong kagalakan. Hindi sila nauumay, banal, banal, banal. Hindi sila napapagod na ipakpak ang kanilang mga pakpak. Bakit? Ang kalakasan talaga ay Diyos. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos, pag totoong tayo na sa presensya ng Diyos, hindi ito nakakapagod. Ano ha? At kagalakan ng presensya ng Diyos. Pero ang nakakahanga po dito, mga minamahal, nandoon ang kataasan at karilagan ng Diyos at yung pagiging, tawag dito, kasagraduhan ng Diyos na hindi ka basta makapapasok o makatitingin sa Diyos. Mga minamahal, kaya salang-sala na ang Diyos ay nahahawakan at nahahaplos. Hindi nga sa matitigan ng anghel. Tama ba? Ang mga seraphim, tinatakloban ng mukha. Alam mo kapatid, sila'y walang dapat ikahiya, pero nahihiya. Tama ba? Ibig sabihin, andun yung mataas na paggalang. Andun yung mataas na pagkilala. Ang Diyos ay hindi babasta-basta. Hindi ito para bagang nakapanguros ka lang, nakasimba ka na. Hindi ito para bang sumilip ka lang ng simbahan, nakasimba ka na, nakapagbigay ka lang tayo sa offering, kahit nagawa mo ang lahat, hindi ka pa rin makakapagmalaki. Tataklo mo pa rin ang mukha mo. Bakit? God is worthy. Ang Diyos ay kung wala ang Panginoong Sus na kasing likas ng Ama, walang pwedeng makatagal sa piling ng Diyos. Kaya ako iniwala na ang pagsamba ay napapaloob niya ng respeto, paggalang at paglaki ng pagtingin sa Diyos.
na hindi ka mananamba kung simple lang sa iyo ang tingin mo sa Diyos. Hindi ka magiging mananamba ng Diyos, malaki pa ang tingin mo sa COVID. Nais ko po sabihin sa iyo, pagtakot ka sa COVID pero hindi ka sa Diyos, mananamba ka ng COVID. Hindi, virus yung COVID. Maliit yan kumpara sa Diyos. Pero kailan mo na ibigay yung reaksyon na katulad ng reaksyon mo sa COVID sa reaksyon mo sa Diyos? Tama ba? Mahiya ka sa kalis mo, naturingan kang Kristiyano. Tama ba? Sadyang tayo pwede magkasakit dito. Tuksok do lang tayo mamatay. This world is not my home. Amen? Mas malaki dapat ang tingin natin sa Diyos kaysa COVID. Lalo na sa vaccine. Kaya ang mundo nakakalito, si Kristo hindi. Kaya sabi ni Jesus, I am the truth. Kaya hindi nakakalito si Kristo. Vaccine nakakalito. Papaturok ba o hindi, bahala kayo. Tama ba? Yung nakakalito, nag-iigi ka. Kay Kristo, nag-iigi ka ba? Tama ba? Yung hindi ka magkaintindihan, pinilit mo iniintindi. Si Kristo, sabi mo, naiintindihan mo na eh. Nag-iigi ka ba? Nakakaya, no? Natitilihan ang mundo kasama ang mga baptist. Pero kailan tayo nagbigay ng mataas na pagtingin sa Diyos? In fact, mind you, anyo lang ang ating pagsamba sa Diyos. Hanggat wala tayong kagalakan sa Kanya. Hanggat wala tayong pagpapakumbaba sa Kanya. Amen? The God who recognized by Prophet Isaiah here, yung Diyos na sinasamba na hindi matitigan. Alam mo, sa anghel pa lang, ako natutuwa na doon eh. Kung paano siyang sumamba. Panginoon, binibigay talaga niyang mataas na paggalang. Mataas na pagpipitagan sa Diyos na hindi siya bastos sa presensya ng Panginoon. Tama, andun yung binibigay niya, yung best na paglipad, the best of His strength in giving glory to God. Tayo mga kapatid, sausaw patis tayo sa Diyos eh. Sa totoo na. Pero ang effort mo sa iyong bahay, ang effort mo sa iyong anak, ang effort mo sa iyong kapamilya, ang galing. Pero kumusta yung effort mo sa Diyos? Tama ba? Kaya sa totoo na, kapag hindi tayo lumago, hindi talaga tayo mananamba ng Diyos. Mananamba tayo ng sarili. Amen? Hinahamon ko ang ating pagsamba sa Diyos. Kung hindi ka makapunta din yung puso mo. Baka naman nanonood ka ngayon, kung ano-ano lang, papasilip lang, pero hindi nakatutok. Alam mo, ang pagsamba, kahit wala ka din kita ka ng Diyos. Tama ba? Opo. Kita tayo ng Diyos. Sa verse 8, makikita po natin yung Diyos na sinasamba dito ni Isaiah ay Trinity. Kaya yung iglesia, relihiyon ko na hindi niniwala na Diyos ay Trinity, hindi yung tunay na mananamba ng Diyos. Totoo po. No? Ay naniniwala ka nga sa Trinity. Ay mas malakas pa naman ang kapangyarihan ng COVID sa iyo. Kaysa kapangyarihan ng Diyos na lumikha. Alam mo sa totoo na po, ako ay naniniwala, yan ay control pa rin ng Diyos. Kung dumating yan sa akin na sino man, may mensahe yan Diyos. Baka ikaw'y backslider na. Baka ikaw'y nabubuhay na sa kasalanan. Baka hindi ka na natatakot sa Diyos. Baka hindi ka na uhaw sa Diyos. Walang ginagawang mali ang Diyos. At hindi kailanman magkakamali ang Diyos. Tama ba? Ito ang dapat mangyari sa atin. Matakot tayo na hindi na tayo takot.
Yan ang dapat katakutan natin. Yung hindi na tayo takot sa Diyos. Salamat sa inyo nagpay-pray sa akin. Sa amin din eh. Pero kung kayo nagpay-pray sa amin, na hindi ka naman nasamba sa Diyos, huwag na lang. Daig ka pa namin. Tama ba? Mas nakakaawa ka. Para nung apahin nung susi, dala-dala ang krus, umiiyak ang mga babae doon sa Jerusalem, lumingon ng Panginoon, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Tangisan niyo yung sarili. Bakit? Pag ako'y nawala na at nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pupunta ako sa piling ng Ama. At saka ginagawa ko ang kalooban ng Diyos, ang tangisan mo yung sarili. Bakit? Pag ikay backslider, pag ikay nabubuhay sa kasalanan, ikaw ang nakakaawa. Kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, sarili mo ang tangisan mo. Hindi nakakaawa yung mga taong na-COVID dahil sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos. Nakakaawa ka na wala kang COVID, pero wala kang pakialam sa Diyos. Ha? Hindi ho nakakaawa yung nabi. Katulad si Pastor Ayo, nakakaawa si Pastor Ayo. Pero yun ay dahil sa paglilingkod sa Diyos. Meron akong kilalang pastor. Sa pagbibisitation na bangga, motor namatay dahil sa paglilingkod sa Diyos, ay ikaw namatay at mamamatay sa karuwagan. Hey, shame on you! At hindi ka pwedeng tawaging mananamba ng Diyos. Akala mo ka ang pagsamba, basta just watching, just singing. No! It is a matter of heart. How giving your highest value to whom you recognize the Lord. Hindi mo pagsambay pag ako sa'yo ng oras. Hindi mo pagsambay basta ikay nakaupo lang dyan. Dapat ang utak mo'y nagana sa Diyos. Dapat ang puso mo'y napapasaya sa Diyos. Gumagaan. Bakit? Ang daming nakaka-stress. Ang daming nakakatili sa mundong ito. Ay marami pa naman tao, wala nang lahat na isinubaybayan ng balita, kaya ka nalilito. Ang subaybayan mo, yung propesya ng Bible. Alam ka naman hindi mangyari, sinabi ng Diyos mangyayari yan eh. Pag hindi yan nangyari, huwag na tayo maghawak ng Bible. Yung palang Bible, di magaganap. Ang paghandaan mo, yung buhay mo pagharap kay Kristo. Kung hindi ka pa ligtas, lalo na. Kung ligtas ka na, maghanda ka rin. Tama ba? Sa totoo na, kung may kalungkutan ako sa buhay na ito, hindi yung ako ay kung ano mangyari. Alam mo, okay palangit. Nagpapalungkot lang sa si Utoy. Kung may iniiyak ako sa aking buhay, ba't ang asawa ko naman, sakyang nagpapayak sa akin yan. Alam ko naman, palangit kami mag-asawa. Si Utoy, hindi pa. Baka yung mga sa buhay, hindi pa rin palangit. Tama? Magpakita kayo ng katatagan. Baka hindi maniwala sa inyong mga anak, ikaw nga isa diyang tarantang-taranta. Ipakita mong may Diyos ang buhay mo. Nang sila'y humanga sa Diyos, hindi sa mga doktor. Sige, ano ba tayo paano sa mundo? Okay, ba handa na? Di ba? Try on God. Sabi doon ng talata. Sabi po ng talata diyan, sinong susuguin ko sa ganang amin? Sinong susuguin ko sa ganang amin? So yung nakita na Isaiah, na nire-recognize niya, part ng pagsamba ay Trinity. Asa hindi lang yon, true King. Ano ba ang Diyos ay tunay na hari? Hindi ang COVID ang hari. Talagang ngayon yan, kayang supili ng COVID. Daigpan Diyos Amen? Sa totoo na maraming napasusunod ang COVID kaysa napasusunod ng Diyos. Mahiya ka. Ano ako? Wala ba akong pakialam sa COVID? Sino may sabi sa iyo? May pakialam po tayo dyan. Dito tayo sa mundo. Bakit? Pagkaga ko na hospital, 1 million din.
Pero mga kapatid, kaya nangyari yun, may ibig sabihin ng Diyos. May mensahe ng Diyos. Amen? Kaya ito lang nais kong sabihin sa iyo, ha? Mahiya ka kung takot at takot ka sa COVID, pero sa Diyos ay hindi. Mananamba ka ng COVID. Hindi ng Diyos. Kala mo ka, sa pag-iwas mo dyan, di ka mamamatay. Tama? Ang katakutan mo, mamatay ka, di ka napakanabangan ng Diyos. Tama ba? Mas matitindi pa ang dilubyo nun. Sa panahon ni Noah. Mas matindi doon. Hindi ho babago yan. Marami pang dilubyo mangyayari. Yan like, hindi magkaintindihan sa Diyos. Amen? People nowadays ay binibigay nila ang mataas na recognition sa dilemang ito. Kumusta naman yung pag-recognize mo sa Diyos? Amen? The true king, ano sabi? Noong taong mamatay ang haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kalwalhatian. Namatay ang hari, si Uzzias. Kung inyong susubaybayan ang kanyang buhay, mababasa niyo po sa 2 Chronicles chapter 26, isang mahusay na hari namatay. Ipinakita ng Diyos na mayroong ani ng Diyos kay Isaiah na mayroong haring tunay na hindi namamatay. At yung upuan ni Uzziah ay panglupa lang, pero si Kristo ay hari sa langit hanggang lupa. Kung ikaw ay kumikilala ng authority sa lupa, mas kilalanin mo ang Diyos. Hindi ka pwedeng mananamba na ang tingin mo kay Kristo, makukontrol mo. You're fake. Yung ang COVID, hindi makontrol eh. Tapos ang Diyos, nakukontrol mo. Anong lupit mo? Tama ba? Amen. King and the glorious God. Tingnan niyo pa sabi, verse 1 pa rin. Noong taong mamatay ang haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas. At pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos ay karilag-rilag. Ang Diyos ay kahali-halina. Ang Diyos ay kagalak-galak. Ang Diyos ay kalingkod-lingkod. Yan ba'y dama mo? Yan ba'y kita natin sa Diyos? O puro na lang nangyayari sa mundong yung namamalayan. Tama? Sagyang malungkot yan. Kasi hindi ka naman talaga sasaya sa mundong ito. Sa mundong ito, ang kagalakan mo pa rin Diyos. Hindi ang kalusugan. Kaya akala mo, ikay malusog, masaya ka. Hanggat wala ka kay Kristo, hindi ka tunay na masaya. Tama ba? Hindi ang dami ng pera ang kagalakan. Bakit kay marami pera ay nagpapakamatay pa? At kumahog na kumahog pa? Si Kristo yung glorious. Si Kristo yung kagalak-galak. Ngayon kung si Kristo walang kadating-dating sa'yo, hindi ka mananamba niya. Kaya sa iyo, nanunood ka lang, pagod ka na, samantala ako'y nagpipris pa. Tama ba? Ang anghel, hindi na papagod. Kalahan mo yun? Wala pa ang universe. Pumapalakpak na mga yun. Naglilingkod na. Nalikha ang universe. Naglilingkod pa rin. Gugunawin ang universe. Naglilingkod pa rin. Hanggang sa tayo kasama nila, naglilingkod pa rin. Tayo naglingkod ng Lunes, yung Sabado hindi na. Sumimba ng umaga ng hapoy, wala na. Di lalo ngayon may COVID. License. Tama ba? Are you with me? Kalungkot. Pagdating natin sa hukuman sa Panginoon, mapapahiya talaga tayo. Mapapahiya talaga tayo sa pagtrato natin sa Panginoon. Yung pagtrato natin sa Panginoon, nakakahiya yan. Ipahihiya talaga sa atin ng Panginoon yan. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang magmakahiya sa akin, ay kakahiya ko rin naman pagbabalik ng anak ng tao. Ibig sabihin, hindi baliwala yan. Kaya tayo, mga workers, tuloy lang.
Kayong gumagawa ng backgrounds, tuloy lang. Amen? Pag nawala ito, tuloy ulit. Titingnan ko pagkatapos nito kung sino yung sabik. Kasi sarap nga ng mga pastor na kinuha ng Panginoon. Na kinuha ng Panginoon dahil nasa paglilingkod. Hindi mo nakakaawa yung mga yun. Alam mo si Ayon na tuluyan sa paglilingkod sa Diyos, hindi siya nakakaawa. Ikaw ang nakakaawa. Kita mo nang dapat tumulong, di ka pa tumulong, kalahin mo na yan na. Di ka na naglilingkod, nahingi ng tulong, di ka pa makatulong. Mas kawawang-kawawa ka. Hindi ang biktima ng COVID na nakakaawa. Yung biktima ng katigasan ng puso sa Diyos, yun ang nakakaawa. Maas yun. Maas. Maas yun. Kala mo, binubuhay ka lang ng Diyos, wala kang utang na loob. Tama ba? Ay talaga matigas dito magsalita pag Diyos na pag-uusapan natin. Huwag kang kung sino-sino. Tama ba? Glorious God. Then nasabi, Holy God. Sabi ng verse 3, at nagsisigaw ang isa't isa, nagsasabi, banal, banal, banal. Ang tunay na Diyos galit sa kasalanan. Tama ba? Kaya kung nanonood ka dyan, pauli-uli ka, di ka man talaga naikinig, hindi mo nasasamba ang Diyos. Eh kung dini nga, hindi ka rin nakakasambay dyan pa. Tama ba? Kung ikaw may pagkakataon na sa loob ng bahay-sambahan at hindi mo madala ang isip mo sa Diyos, lalo na kung sa cellphone ka lang nakataon. Pero kung ikaw talaga yung mananamba ng Diyos, kahit di ka pa nanonood, gagawa ka ng paraan para ma-communicate ang Diyos. Tama? Then verse 3, He is not holy God, worthy God. Worthy God. Kaya nga mga anghel, ubos kaya ng paglilingkod, pagpupuri. Bakit? He is worthy. He is worthy. Kung tayo marunong tumanaw ng utang ng loob sa ating mga magulang, dahil karapat-dapat, mas karapat-dapat ang Panginoon. Mahiya ka nga kung naigagalang mo ng maigang yung magulang, pero si Kristo hindi. Tama ba? Then He is the commissioning God. Napakarami pang kung sino yung Diyos na pinapakita sa Isaiah chapter 6. Pero ito yung Diyos na re-recognize. Are you with me? Ngayon, kinikilala ho ba natin siya? Pag sinabing kinikilala, ito siya. Ito ang aking paniniwala sa Kanya. Ito yung aking pagtanggap sa Kanya. Ito yung aking kape sa Kanya. Ito yung aking pagkaintindi sa Kanya. Ito ang Diyos. At ito yung tugon ko sa Kanya. Ayaw pagsambay higit sa pakikinig. Ito'y paglalapat sa mga napakinggan. Tama? Okay, tingnan po natin ang buhay na kumikilala sa Diyos sa magitan ng Isaiah. Kasi ang dali naman alam ko ang Diyos ay Trinity. Alam ko ang Diyos ay banal. Alam ko ang Diyos ay hari. Alam ko ang Diyos ay karapat-dapat. Pero ano ba yung buhay? Ano ba yung inaasahan sa buhay na isang tunay na kumikilala sa Diyos? Tunay ha. Nilalagyan natin ng tunay kasi maraming fake. Tama ba? Ano ba ibig sabihin ng Diyos ay kinikilala ko? Ano ang gagawin ko? Ano yung tugon ko? Kung talaga ang Diyos ay kinikilala ko. Kung talaga ako'y mananamba ng Diyos, ano yung aking pagkilala sa Kanya? At ano yung aking ginagawa bilang kumikilala sa Kanya? Number 1, mga kapatid. Yung recognition sa Diyos, makikita mo, in spite of the brave people. Pastor, ano yun? Hindi ko maintindihan. Pareho na tayo. Ano ibig sabihin dito? Verse 1, noong taong mamatay ang Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakita ko. Iiwanan ko yung salitang yun, nakita ko. Pero lahat ba ng tao nakakakita sa Diyos? Ang ibig sabihin, ano yung pag-recognize? Sa kabila ng mga tao, hindi mo katulad. Nakikita mo pa rin siya. Bakit? Pagdating po ng verse 9 and 10, sinabi niya, ikaw ay yumaon. At saysayin mo sa bayang ito, inyong naririnig nga, ngunit hindi nyo nauunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas.
Patabain mo ang puso ng bayang ito. At inyong pabigatin ang kanilang mga pakinig at inyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tenga at makakaunawa ng kanilang puso at mga balik loob at magsigaling. Alam niyo po ang tao na pangangaralan ni Isaiah, hindi niya katulad. Kasi siya nakakakita. Ito hindi. At ayaw nilang makakita. Alam mo, ang kumikilala sa Diyos ay in spite of the prey people. Ibig sabihin, sa kabila ng mga taong ayaw kumilala sa Diyos, nakikita mo pa rin ang Diyos. Nanindihan niyo ba yan? Kasi hindi pwede yung dahilan, ako na lang ang nakakakita sa Diyos. Hindi, batuwa ka nga. Maraming tao hindi nakakilala sa Diyos. Pero ang pag-recognize, kita mo ang Diyos. Kasi hindi mo na pwedeng i-recognize ang Diyos na hindi mo siya kita. Itong ibig ko sabihin. That means, He is excluded already from the depraved and blind people, spiritually in sin. At siya ay and he have been able to recognize God even in the midst of a wicked people. Kaya mga kapatid, hindi hadlang ang mga unbeliever para hindi ka sumamba sa Diyos. Kahit si Isaiah ay napaliligiran ng mga taong bulag, makasalanan, walang pakialam sa Diyos, ang sabi, I saw the Lord. Kaya hindi dapat tayo dala ng tao. Dapat tayo dala ng ating sinasamba. Tama? Akala nyo, ang pupuntahan niya, mga taong walang pakialam sa Diyos. Ibig sabihin siya, may pakialam. At hindi hadlang ang crowd, ang majority, para hindi niya recognize ang Diyos. Sana mga kapatid, kahit usigin ka pa, huwag kang titigil. Kasi hindi nga nila kita ang Diyos eh. Ikaw ang nakakakita. Ibig sabihin ko lang, mga kapatid, hindi tunay ang pagsamba hanggat hindi mo kayang sabihin, I saw the Lord. Are you with me? The fact that God commissions him to them, truly, he is different from them. Yung patunay lang na siya sinugo ng Panginoon sa kanila, ibig sabihin, hindi siya kasama. Kaya mga kapatid, dapat alam mo ang tamang pag-recognize sa Diyos? Yung in spite that being surrounded of a depraved people, still you saw the Lord. Hindi, nakakalungkot sa iba eh. Ang kalakaran naman ay ito. Ito naman sagya ang sistema ng mundo. Ikaw ganun, hindi pa makikiisa. You do not worship the Lord because you do not recognize who really He is. Amen? Siya'y sinugo sa mga taong depraved. Masasama. Bakit? Hindi na siya depraved. Siya'y sinugo sa mga taong bulag kasi hindi na siya bulag. Kaya in spite the fact na maraming tao hindi nakakilala sa Diyos, kita mo pa rin ang Panginoon. That's the way you recognize Him. Hindi ka dala-dala ng majority. Amen? Kahit nga sa paglilingkod sa Panginoon eh. Pag ang tinitingnan mo talaga yung Panginoon, sisimba ka pa rin kahit ang iba'y takot na. Tama ba? Tama ba? Magbibigay ka pa rin kahit ang iba'y takot na bahal sa kahirapan ng buhay. Bakit? Iba ang nakikita mo. Hindi yung crowd na depraved. Ang nakikita mo, just I saw the Lord. Tama ba? Baga mo na doon ang mga tao ay puro angal na, puro reklamo na. Ano ka nangyayari sa mundong ito kailan pagiginhawa? Alam sa totoo na yung kinaangal na yan? Deserving ka dyan. Amen? Nung wala niya, naglilingkod ka ba? Nasimba ka ba? Nagtatays ka ba? Ay gusto mo ikaw ang paglingkuran. Parang gusto mo sa Diyos, itulot na lahat sa iyo. Ay, Panginoon, alasin mo ito. Naghihirap na kami. Sa totoo na. Kaya ka pinaghihirap ng magmalayka. Kasi ang Diyos hindi mo alipin. Na ang gusto mo lang sa Diyos ay alwan. Na ang gusto mo lang sa Diyos, puro pabor sa iyo. No! Wala ho tayong deserving na favor sa Diyos. Awa lang ng Diyos ang lahat. Lahat ay para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi para sa atin. Ngayon ay angal ng tao. Ang tanong, nung wala pa ang COVID, nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Tama ba? Nung wala pa yung isang
Barbarian na naman. Alam mo, may payo dyan eh. Pag nadadagdag ng barbarian, dagdagan mo ang mask. Oh, pagka dumami, di pakapal ng pakapal. Eh sabi ni Brother Ramel, Pastor, kawawa naman tayo. Bakit? Taklo ba ng ilong? Brad, mali yan. Kasi sa akin, biyaya pa yan. Kasi napogi ako eh pagka nakapal ang mask. In spite of the depraved people, mga batid, walang sino mang kayang kilalanin kung sinong painon hanggat hindi pa tunay na ligtas. Ibig sabihin, nang makita ng Diyos ay Isaiah at sinusugo doon sa mga taong depraved, ibig sabihin, hindi talaga sila mananamba. Ang mananamba na kayang kumilala ay yung nakakakita. At yun ang magandang tugon, mga kapatid, na kahit ikaw ay nasa palibot ng mga taong hindi nakakakilala, nakikita mo pa rin kung sino ang Diyos. Hindi yung napalibutan ka ng mga unbeliever ka na rin. Tama ba? Oh, maraming ganyan. Oo, kaya naman pag nasimbahan mo kang Kristiyano paano Kristiyano ang kasama? Paano kung ikaw ay being surrounded by the unbelievers? Paano ka magsalita? Paano ka kumilos? Paano ka gumayak? Paano ka mamuhay? Pero si Isaiah, alam mo tamang recognize? In spite of depraved people. Ba't ganito ganun salita ko? Ibig sabihin, nagre-recognize is in spite. You are giving kung ano yung dapat sa Diyos in spite of the depraved people. Yun ang ibig ko sabihin diyan. Amen? Kaya kayo nag-iisa pa sa inyong bahay na mag-Kristiyano, pasalamat ka na lang kung inuusig ka. Sagyang ganyan. Ang ating tagapagligtas si inuusig ay tayo baga. Ang ibig sabihin lang niyan, nasunod ka talaga sa Diyos. Tama ba? At ang tama ho talaga, ang Kristiyano inuusig, hindi mang uusig. At ang Kristiyano dapat ay buong loob, hindi yung nakampi kapag naiipit na. Tama ba? Not only in spite of the depraved people, but also in spite of dilemma. Ano ba nakikita mo yung recognition mo sa Diyos? Not only in spite of the depraved people, but also in spite of dilemma. Makikita yung paano kang mag-recognize sa Diyos sa panahon ng dilema. Kasi ano ang dilema dito? Noong taong mamatay ang Haring Uzzias. Kung inyong lilingunin ang Haring Uzzias sa 2 Chronicles 26, nandiyan po yung istorya ng kanyang buhay. Isa siyang ginamit ng Diyos. Actually, may talata doon na sabi, nung hanapin niya ang Diyos, lalo siyang pinaginhawa. Kaya mga kapatid, hindi talaga kalugihan na inuuna mo ang Diyos. At pinagpapahalagahan. At sinasamba ang tunay na kakaawang tao ay yung hindi sinasamba ang Diyos. Ano ba ang pagkakaiba ng tao at hayop? Ang hayop hindi sumasamba sa Diyos. Ang tao, pagligtas, pwedeng sumamba sa Diyos. Ngayon, kung ang hayop ay hindi sumasamba, ikaw ay gayon din. Ano bang pinagkaiba? Kaya hindi nakakaawa yung nasamba. Alam mo, dito sa 2 Chronicles 26, mapapansin niyo po, may isang haring bumangon sa Huda na pinagpala ng isang di kawasang pagpapala ng Diyos dahil minahal niya ang Diyos. Pero sa tagpong ito, namatay siya. Yumaman at bumantog ang Israel muli, hindi lang sa panahon ni Solomon, hindi lang sa panahon ni David, maging sa panahon ni King Uzziah. Ito'y nagpaunlad uli. Ito'y nagtayo ng maraming towers at saka ng mga balon. At ito'y naglagay ng maraming kuta at ang mga sundalo. At siya yumaman. Kaya nga siya, yung pahuling bahagi ng kanyang buhay, yumabang eh. Inagawa ng katungkulan ang priest, naghandog siya. Kaya siya nagkasakit ng ketong hanggang sa mamatay. Pero namatay na nga ang hari. Isang malaking kawalan, isang malaking kalungkutan sa bansang Israel na ginamit ng Diyos ay nawala. Pero nakakatuwa kay Isaiah, nawala man ang hari, I saw the Lord. Amen? Ang gusto ipakita ng Panginoon kay Isaiah, hindi yun ang source, ako ang source. Amen? Alam din natin nangyari kay Job. Sino nakakaalam ng kay Job na buhay? Diba? Dilema nangyari sa kanya. 10 anak namatay.
Mga hayop na matay. Yung asawa ayaw pang mamatay. Di ba? Nagkasakit ng isang langib. Pero ano sabi niya? Tatanggap lang ba ako ng mabuti? At hindi nang masama? Gaya hindi nagkasalasuhob. Sinamba pa rin niya. Ang ganda ka sana mangyari sa atin. May COVID man, nasamba pa rin tayo. Amen? Oo. Ay gaga-COVID kayo 10 anak na namatay sabay-sabay. Mas mabigat yun. Yung yaman, nakadaming kayamanan, biglang naubos. At yung gwapong-gwapong kinis na balat, biglang nagkasakit. Yung kaibigang tinulungan niya, bigla siyang pinagbibintangang makasalanan kaya siya pinaparusahan ng Diyos. Lahat ng pwedeng kapitan ni Job na comfort sa lupa, inalis ng Diyos para siya'y humawak lang sa Diyos. Eh baka yung COVID niyan, inaalisan tayo ng gustong hawakan sa atin natin para tayo lahat ay humawak sa Diyos. Tama ba? But my point is, in spite of dilemma, makikita mo yung recognition mo sa Diyos eh. Not only in spite of the depraved people, but also in spite of dilemma. Tama ba? Ano ba ang dilemma? Kalungkutan. Tama ba? Basta yun. Mga malulungkot na ganapan. Difficult situation. Eh tayo nasa difficult situation ngayon. Pero ang tanong, nakikita pa ho ba natin ang Diyos? Amen? Namatay si Uzziah. What a difficult situation. But I saw the Lord. Ang maganda sana natin makita yung Diyos, hindi yung ang dami pa naman daya ng report dyan. Bakit? Kailangan lahat ay bumili nito. Alam mo, sa totoo na, meron akong nababasa, hindi lang sa atin. Sa iba't iba nalilito sila. Sabi ko, alam niyo ba, para hindi ka malito, si Kristo ang katotohanan. Ano? Kaya kilito eh. Si Kristo ayaw niyong tukmuin. Alam mo ako, nakikinig ako, nagbabasa. Ayaw kong tumugon dyan. Kahit sa aking makasama sa paglulupa. Basta siya binabatuhan ko ng talata. Yan na, wini-witness ko, dinadivert ko. Bakit? Hindi naman niya makakatulong sa kanila. Si Kristo ang makakatulong sa tao. Tama ba? Tapos ikaw yan na lang ang lagi tinukmo mo. Di ka naman nag-aakay ng kaalawa kay Kristo. Naku po. Yun ang tunay na vaccine na kailangan ng tao. Si Kristo. Tama ba? Amen. Naalala niyo ba si Daniel? Akalain mo? Inilagay sa yungib ng leon? Ay may virus yun. Naalala niyo ba si Shadrach, Meshach, Abednego? Nakita nilang 3 sila, bakit sila naging 4? Dapat sa panahon ng mga difficult situation, nakikita pa rin natin ang Panginoon. Amen. Amen. Opo. Dahil sabi nga hindi lamang maliwanag ang araw kapag walang ulap. No, maliwanag pa rin yan kahit may ulap. Ang Diyos hindi nagdilim dahil ang dilemang ito. Ang utak natin ang nagdidilim. Takot tayo sa bagay. May kay Kristo. Ako, gusto ko na sa Panginoon. Pagod na sa pahiging lumpo. Ay, alam ko naman kayo palang, bakit? Baptized na Tama ba? Minsan para tayong di-believer The way we react like the world. And let's pray for that. Amen? Tama ba? Hindi ako magaling. Siguro kayo. Ako hindi magaling. May instinct ang lahat ng tao ng fear. Pero ang gusto ko talagang katakutan niya ang Panginoon. The Lord must be our comfort, our courage, our life. Amen? At hindi ka pag ang Diyos ang kalampi mo. Totoo yan. Pero kahit anong ingat mo, pag oras mo sa Panginoon, patay ka. At pa ikaw nasa dagat, walang virus doon. Lumubog ka sa dagat, di ka namatay, hindi ka na virusan. Nalunod ka naman. Wala.
Ang Diyos ang may tangan yan. Pag ang Diyos nang kumalbit sa iyo, gumaling ka na. Kaya dapat katakutan, Diyos na may tangan ng lahat. Amen? Spiritual mo, pastor, hindi, kukunwari lang. Minsan ang tao pagka napagsalita, paano kay spiritual kayo? Para ba minsan pagka ganun, korne. Ikaw ang korne. Tama ba? Ang Diyos hindi ka kornehan. Dapat yun. Tama. Ang Hebrews chapter 11, heroes of faith, tingnan niyo po ang kanilang mga dinanas sa pagsunod kay Kristo. Tinalupan ng balat, inilagay sa kumukulong langis, pinakaladkad sa kabayo, pinaglalagari, ipinakong patiwarik sa krus, pinatay, ay gagabay rus gayon. Pero, titingnan mo naman, in spite of those sufferings, they still saw the Lord. Yun po magandang mangyari sa atin. Sa kabila ng nangyayaring ito, nakikita ko ang Diyos ang may tangan ng lahat. Pinupuri pa rin kita, Panginoon. Alam ko, ikaw ang nasa likod ng lahat ng kaganapang ito. At kung ano may payagan mong mawala, ay di ako'y pupunta sa iyo. At kung hindi pa naman, ako'y maglilingkod sa iyo. Yun lang naman ang ating dapat problemahin eh. Kung ako'y mawala dito, ako'y sa iyo na. Kung hindi mo pa kukunin, ako'y maglilingkod sa iyo. Yun lang naman dapat ang buhay natin eh. Ay baka naman kaya kita ko takot yan tayo pang pangarap, pero ang pangarap po hindi kaugnay ang Diyos. Bakit? Nangangarap ka pala, nagnanakaw ka na ng tithes. Tama ba? Natupad daw pangarap mo, hindi ka pa rin nagtatights, magnanakaw ka sa Diyos. Alam mo kaya may kung sinong matatakotin dito sa nangyayaring ito? Yung antok mo ng utak, lupa lamang. So totoo na, kung bakit may nagigimbal na mga tao dito, bakit akala ang buhay dito lang, may kabilang buhay. At yun ay walang hanggang buhay. Amen? Mag-iingat tayo, siyempre, bakit hindi? Pero sabi ko nga sa inyo, galingan mo na. Pag ang Diyos na may tangan ang nakialam sa iyo, dahil ang kupad mo sa Diyos, mas mabilis ka pa sa COVID. Nakakalungkot yan eh. Pag sa COVID, ang bilis-bilis. Pag sa Diyos, ang bagal-bagal. Kaya dapat magka-COVID talaga na ikay bumilis na. Kaya kung may COVID na ang bagal mo pa rin sa Panginoon, sigin mo sarili mo, baka ka hindi sa Panginoon. Tama ba? Pag sa COVID lahat ng anunsyo ng government ay subaybay. Tapos pag sa Pinoy ang tights, ang tagal na nalimutan. Maka-COVID nga tayo nalagay na ito. Tama ba? Tama ba? Pag sa sarili, galing na galing. Pag sa Diyos, kukupar-kupar. Hindi ako galit. Mahiya naman tayo sa Panginoon. Mananamba ng Diyos. Saan nakakita ng mananambang ganyan? Are you willing to die for Christ? Mas madali ang mamatay para kay Kristo kaysa mabuhay para sa Kanya. Amen? Ang tao pong pasto, ang bayani naman ang pasto. Tama niya, korni ka na naman. Nagpipres lang, hindi din ako gayaan. But I'm trying my best, I'm praying. Ayaw ko akong mahawahan ng mga kurag. Alam sa totoo na pag nakakita ng mga pastor na matay, dahil sa pagsunod sa Diyos, nahawahan, bayani sila sa akin. Bayani sila sa akin. Alam naman nila hindi kato bakit sila nagpapatuloy pa? Ganong sipag ni Pastor Ayo sa gawain. Bukit kita mo ang buhay ni Pastor Ayo. Pagsasipag niya sa gawain. Dalawa, naghahalo ang aking isip sa kanya. Ako'y blessed na blessed. Kaya siya nagkaganyan. Bakit? Hindi siya takot para sa Panginoon. Pero ako'y naaawa. Bilang tao, kamanggagawa sa Panginoon. Ganyan lang naman buhay natin. Amen? Kailangan mo na gayon na siya, naimik pa siya saan. Bakit? Hindi naman siya na-COVID sa pagbabackslide. Amen? Mayroon pa ito, kina-COVID i-backslider. Masama pa na ito, kina-COVID, may unbeliever. Nako!
Ay tabing ilaya na. Amen? Wag niyo akong misinterpret. Hindi ko po hinahamak ang katotohanan yan. Lagi kong sinasabi sa inyo, ayaw ko lang lumungkot dahil niyan. Ayaw ko lang maging dinumero ang kilos ko. Tama, from the very start, nakita niyo ba ako nakamas? Nung ako nagpe-preach? Wala eh. Hindi eh. Bakit? Ito ako makimik ng ayos. Sa kalayo ko naman. Ay kung mga rin di natatakot, ikaw naman, nanonood ka lang. Di ba? Di ako puntahan din eh. Di ako papabuhat. Sige, kulong nyo na ako, buhatin nyo ako. Hindi. Kasi sa akin, mas gusto kong sundin ang Panginoon. Hindi lahat ng sinasabi, kahit sa panahon ng mga apostol, batas ni Cesar, ay batas ng Diyos. Ang pagsambay, hindi dapat yan nababawasan at napipigilan. Ay kaya ng pastor yan, makakasamba ka sa live streaming. Anong suot mo ngayon? Tama ba? Ano laman ang puso mo ngayon? Nanonood ka ba? Pero ipopost niya ako na nahingi ng tulong pag ako'y lupay-pay na. Kailangan po namin ng 2 million. Si Pastor Eloy po'y mamamatay na. In spite of dilemma, makita natin kung sino ang Panginoon. That's all. Tama ba? Kaya ba mga workers? Sa nangyayaring ito, sino nakikita nyo? Kamay ng dyablo o kamay ng Diyos? Alam niyo ba ang dyablo? Wala yung nagagawa kundi pahintulot din ng Diyos. Meron ko nakikita mga born again ni galit. Parang, sa kapangyarihan ng kadilimang ito, in the name of Jesus, lupais ka pa, survivor. Hindi niya alam, may hiwaga doon na maging ang dyablo ay pinapayagan ng Diyos. Diyan, sinasaway mo ang Diyos. Tama ba? May hiwaga dyan. Masama ang nangyari kay Joseph. Tama ba? Pero ano, summary, siya kabubuti. Di ba? Itinakwil sa kanyang kapatid. Nakakulong siya. Pero ng mga kapatid ay nandun, huwag kayo maawa sa inyong sarili. Sapagat ang Diyos ang gumawa nito para sa ating kabubuti. Ang sama nangyari, Diyos ang gumawa. Ngayon, kung halimbawa born again siya, no? Ito na Jesus, lumayos ka. Ay, Diyos pala ang gumawa nun. Di pinalayas mo yung Diyos. Tama ba? Minsan mga karamdaman, pinadadala din yan ng Panginoon sa ating buhay. Bakit? Baka may karamdaman ka na ikatigas-tigas pa ng puso mo, di lalo kung wala. Tama ba? Tama ba? God is a sovereign one. He can work even behind of our comprehension. Tama ba? Salamat po. Ako hiniwala, yan ang tunay na pagsamba. Ang nakikita mo yung Diyos sa kabila ng dilema. Tama ba? Iba na iisip mo ang Diyos, ang araw ay maliwanag kahit ang bagyong lakas ng unos. Alam ko, maliwanag ang araw. Pero bagyuhan, yun ang tama. Tayo maraming problema ngayon. God's still in control. Siya'y nakaupo sa trono. Siya ang hari. Hindi siya pinaghaharian. Siya ang naghahari. Hindi siya kinokontrol. Siya ang kumokontrol. Yan ang source ng peace. Yung bang pilitin mo lang na yung sarili, wala naman. Ay tayo, siyempre instinct sa atin yan eh. Na tayo maguluhan, magulumihanan, patakot. Instinct yan. Kaya nga tayo ina-encourage ng Bible, trust in the Lord. He's still on the throne.
Amen? So in spite of dilemma. Then number 3, in spite of dirtiness. Alam niyo ba ang pag-recognize sa Diyos, kung sino siya, ay nakikita mga kapatid in spite of depraved people, in spite of dilemma, and in spite of dirtiness. Bakit ko nasabi ito? Nang magagay sinabi ko sa aba ko sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi. Kasi nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, nakita niya ang kanyang sarili ay marumi. Hindi doon siya dumumi. Nakita niya ang kanyang sarili madumi. Okay, ma'am, kakamali tayo na siya'y dumumi nung makita niya ang Diyos. Hindi. Madumi na siya, lalo siyang nakita. Niyang nakita na siya'y madumi. Kaya kailangan natin makita ang Diyos, lalo na wala tayong may pagmalaki. Ang puntos kay Garne. Still nakita niya rin ng Panginoon kaya siya'y marumi. Minsan nakakalungkot sa mga Kristiyano. Ako na may matagal na hindi na atin, siguro ako hindi na pwede magpatuloy, hindi na ako hindi na. Ano sa Isaiah? Hindi siya dumumi nang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita lang niya lalo na siya'y madumi. Pero hindi naging hadlang para hindi makita ang Diyos. Ang puntos ko mga kapatid, nangihina tayo, sukdulamata pa tayo. Pero ang dapat ang ating recognition sa Diyos, papatuloy tayo. Bakit? Nakikita ko pa rin siya. Sa kabilang ako'y madumi. Naintindihan niyo ba yan? Alam mo, ganito po yan. Hindi ko ini-encourage na kayo magdumi. Ang ini-encourage ko, kahit ikay madumi, pwede kang tumuloy. Makita mo ang mukha ng Panginoon. Tama ba? Amen. Are you with me? Pastor, tulad ng pinipris mo, tagal lang hindi ako nakakapag-touch, kaya pangangatawanan ko na. Ang tagal kong dinakasimba, pangangatawanan ko na. Hindi mo nakikita ang Panginoon. Dahil ang tamang tugon dyan, hingi ka ng awa sa aba ko. Lalapit ka sa Diyos. You recognize Him. But anong idiniding ko? In spite of dirtiness. That means, andun pa rin ang karumihan ni Isaiah bago lalong nahayag nung makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Maganda sanang kahit nagkakamali pa tayo, nabubuslot, nadurimhan, ay kumikilala pa rin tayo sa Panginoon. Na di yun nagiging hadlang para di makapagpatuloy sa Panginoon. Nadumihan din si Abraham. Pero siya tinawag pa rin friend of God. Di ka? Nagkaanak siya kay Agar. Eh paano? Si Sarah. At di kumuha ng pwedeng agarin. Sarah mula kay Agar. Yung inagar-agar. Kaya may Ismael. Pero si Abraham ba'y talunan? Nakikita pa rin ng Panginoon. Kaya minsan may mga pagkabuslot sa pribado ng kanyang buhay. Yan si Isaiah. Alam mo ang tamang ang tugon sa Diyos? Huwag kang lalayo. Nakita mo nga siya, bit ka palayo. Lalo kang lalapit sa Diyos. Tama ba? Ayun po ang tama. Si Isaac, nadungisan ba si Isaac? Si Jacob, walang kadungis-dungis si Jacob. Ilan ang anak ni Jacob? 13. Walang dungis. Pero still, they saw the Lord. Kaya wag ho kayong madi-discourage na kung ikaw sa pribado ng iyong buhay, para bagang ikaw lang yan. Si David ba walang dungis? Si Solomon, wala bang dungis? Si Pedro, wala bang dungis? May dungis, but still they saw the Lord. Tama ba? Ano ba ang paglilingkod sa Diyos hindi pagalingan? Yan ay the way we recognize who really is. Ang Diyos ay mayaman sa pagpapatawad. Hindi siya nauubusan. Kaya yung makita mo na ang Diyos ay banal at lalo pinakita sa iyong kahinaan, pero in spite na kahinaan doon, nakikita mo pa rin ang Diyos, yun ay tamang pagtugon sa Diyos. Kasi merong iba'y barado na eh. Wala, ano may garni na. Di ka? Wala na eh. Wala, kung may matagal na sagihan, hindi nagbabasa ng Bible, di wag na lang. Garni. Iba eh. Pero sa kalagayang si Isaiah, palibasa ay ligtas, pero may maruming labi, still, ni-recognize pa rin niya ang Panginoon. I saw the Lord. Amen?
Kaya huwag kayong titigil, madidiscourage dahil kayo pamali-mali. Dahil kung hindi ka nakakamali, sasambahin ka na. Tama ba? Kayo mga nakikinig dyan, kala nyo ka kami dito ay mga super holy. Kami laging huli. Pero yung super holiness, hindi. God knows the very core of our hearts. At wala tayong pwede ipagmalinis sa harapan ng Diyos. Kaya tumuloy ka. Alam mo, ang tunay mong recognition, magpalinis ka sa Diyos. Huwag kang lumayo sa Diyos. Tama ba? Ano sabi ni Isaiah? Sa aba ko, bakit? Madumi, hindi yung, alam yung sa aba ko, yan ay word of pagpapakababa. Paggalang, pagkatakot sa kanyang tayo. Hindi yung pagbaliwala. Are you with me? So in spite of dirtiness, ang sabi nga po ng John 6:66. Ayos ito John 6:66. Asin muna po yung dalawang tuldok doon, ay magandang talata yan. Ano sabi? Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ganin yung magsialis din naman? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? So, totoo na. Kung ikaw ay hindi maglilingkod sa Diyos, saan ka pupunta? Di ka? Akala mo ka may iwasan mo ang hukuman ni Kristo dahil sa katatakbo mo sa Kanya? Hindi. Hindi ka matayan, hindi mo nga kayang takasan yung pagganamang hukuman. Pinakamaganda, kahit tayo minsan ay madumi, tuloy lang. Tama ba? Magpalinis dahil walang ubos ang dugo, ang kapangyarihan dugo ni Kristo. Amen. So number 1, in spite of depraved people, in spite of dilemma, in spite of dirtiness, then number 4, in spite of demand. In spite of demand. Ang sabi ng verse 8, nandiyan pa ba kayo? At narinig ko ang tinig ng Panginoon nagsasabi, sinong susuguin ko? Yan. Diyos, ikilagi ng umutos. Alam mo, minsan ang Kristiyano, hindi na makita, hindi na ma-recognize ng Diyos dahil ang daming bawal. Ang daming utos. Alam mo, in spite of demand. Are you with me? Makikita, yun, andun ang recognition mo kahit sa kabila na ang daming ipinagagawa. Bakit ano sabi ni Isaiah? Sinong yayaon sa ganang amin na magkagayon sinabi ko, narito sila, suguin mo sila. Amen? Hindi siya yung tipong hindi na nakita ang Panginoon dahil siya inuutusan. Sa totoo na, maraming ganito Marami at malimit. Nare-recognize lang ang Diyos pagpapala. Tama ba? Pag puro kasiyahan ang usapan. Pero pag uutusan, nawawala. Ay sa ganda, sana, nakikita mo pa rin ang Diyos sa kabila na ikipinagtatides. Amen. Amen. Okay na, wala na. Hindi ko na makita ang Panginoon. Puro utos, puro tithes. Yung garbay kay Soriano, wala yun. Dito ka pumunta. Patay na yun. Tama ba? Minsan doon tayo nakatingin sa laging puro pabor, pero sa utos, ayaw. Ang tunay na nagre-recognize sa Diyos in spite of demands. Here am I. Send me. Amen. Ano nyo? Pag puro kasiyahan, puro pagpapala, kitang buti ng Panginoon, kalahin mo. Yung numero kong matagal lang iniingatan. Nakalantak din ang tama. Ako'y mamamalato kay pastor. Parang lagi ang tingin mo sa Diyos ay puro, nakikita mo lang siya pagka may ginagawa siya ayon sa inaasahan mo. Pero pag ikipagsusuotin ng magandang damit na babae, yung dapat sa damit, yung gano'n ba kaya sa Diyos? Tama ba? Ikipaiiwasin sa gerilyo, sa alak. Kaya kayo utos nga ng Diyos. Hindi mo na ma-recognize kung sino ang Diyos. Dahil ang demands. Pero ang tunay na sumasamba sa Diyos in spite of demands. Here I am.
send me. Amen. Kaya ba'y mauutusan pa ng Diyos? Ala, pastor, pwede sisimba na sa linggo. Talaga ako napagtamaan ng mensahe. Bahala ka. Ang mahalaga talaga ang Panginoon ay mahal natin. Amen. Ang mahalaga talaga yung Diyos ay, alam mo, ang Diyos po ay dapat ang tingin natin ay hindi laging nag-uutos. Kaya nga may utos at pag-ibig. Mas malalim ang pag-ibig. Dahil nasasaklaw ng pag-ibig ang utos. Mahirap na yung ang tingin mo lagi sa Diyos ay inuutusan ka lagi. Hindi. Dahil sa kanyang karilagan, dapat ikay nagkukusa na. Ako yung iniwala, ang pagsunod sa Diyos ay kusa, higit sa utos. Kaya pagbabasa ng Bible, higit sa utos yan. Ang pagtatays, ang pagsimba, ang pagsamba, ang paghiwalay sa mundong ito, na hindi kinalulugudan ng Diyos, yan dapat ay higit sa utos. Tamo ang anghel, yung seraphim, masaya sila. Then finally, talagang tumagal pa rin kahaba-haba ng oras natin In spite of durable service. Hindi ko nabasa yung Luke 6:46, ano? Kasi ganito ang sabi ng verse 11. Na magagay sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? Hindi mo ito pagre-reklamo. Ako yung walang di pagre-reklamo. Ang ano lang, hanggang kailan po ako susunod, Panginoon? Sabi, kasi sumagot ang Diyos, hanggang sa mga bayan ng mga giba na wala nang tumahan. Ibig sabihin, kailan ka maglilingkod pag wala ng tao? Amen? Ano ang tindi na yan? Maghapon sa hapon nga hindi ka makabalik, i-arip pa. Ano ibig sabihin? Hanggang kailan ko susunod sa iyo, Diyos, Panginoon? Kapag wala ng tao. Ibig sabihin, hanggat may tao, mangaral ka, Isaiah. So ano ang durable doon? In spite ng ganon, here am I, send me. Tama ba? Yan ang nagre-recognize sa Diyos. Hindi ikaw ang nagkukuta sa Diyos. Tama ba? Pastor, tayo ba may service pa rin kahit karnay? Huwag mong kutahan ng Diyos. Ay nagtanong si Isaiah, hanggang kailan? Sumagot din naman ng Diyos Ano sabi? Hanggang sa ang bayan ay mga giba na walang tumahan. At ang mga bahay ay mga wala ng tao. At ang lupain ay maging lubos na giba. Ayan, hanggat hindi pa nare-renovate, hanggat hindi pa na tuto ng mundong ito, maglilingkod ka sa Diyos. O kaya hanggat hindi ka papatay. Yan ang paliwanag ng Diyos sa paglilingkod. In spite of durable service. Amen. Tama ba? Tutuwa dito sa ating gumawa ng bakod ang pahingay pagka may trangkaso. Oo. Talagang kita ko naman ang kailang kasigasigan. Yan mo, kaya ang dadalhin sa sky limit. Kaya, maglilingkod ba tayo? Hanggat may tao pa. Hanggat ang mundo'y buhay pa. Umiiral pa. Yan ang tunay na recognize sa Diyos. Sa totoo na mga kapatid, ang paglilingkod natin hanggat may Diyos. Kaya ang paglilingkod walang tigil. Walang retirement sa paglilingkod sa Diyos. Tama ba? Yung iba bata pa retire na Ang malapit nito, wala pa nagagawa, retire na. Hindi nyo ba alam ang maglingkod sa Diyos nakakagana lalo? Amen. In spite of durable. Marami ay sa simula lamang nakakalungkot. Pero nawawala sa kalagitnaan pa lamang. Napakaganda sana na sama-sama tayo sa simula, sa kalagitnaan, hanggang sa dulo. Tama ba? Do we really recognize God? Yan ba ang ating reaction sa Diyos? Kasi mga kapatid, kinakita ko na, sino yung Diyos? Yun ang Diyos na recognize. Pero kung hindi ito, alam lang yun Ito yung tugon. In spite of depraved people, in spite of, dilemma, itong matindi ngayon, itong panahong ito natin ito.
Amen? Ay siyempre, marami sa atin nasa bahay lamang. Nangangulugan ba, wala kang magagawa sa Diyos? Pag nasa bahay lamang, meron pa rin kung gugustuhin mo. Tama ba? Ano pa? In spite of dirtiness, in spite of demands, ang Diyos ba'y natutuwa ka pa rin? Kahit inuutusan kang wag makipamatok ng kabilang sa hindi sumasampalataya, ang Diyos ba'y nakakatuwa pa rin sa iyo? Hindi na makikita eh. Kayo mga babae, pag kayo ba'y pinagbawalan wag magpapantalon, kayo ba'y masaya pa rin? Kayo ba, ikaw ba Eric, pag pinagpalda, masaya ka pa rin? Eh, sa aba mo. Di ka? Oh. Masaya ka rin ka pa rin ba? Na ikaw ay dapat magbigay sa Diyos. Nakakulungkot, marami ay hindi na nagbibigay. Sa simula, nagbibigay. Pero nagtatagal, wala na. Bumigay na. Tama? Yung ba nasa abroad natin, nagbibigay pa? Nakakulungkot yan. Tama ba? Oo. Yung nasa lokal, nagbibigay pa ba? Marami at malimit. Sabi nga sa inyo, recognize lang ang Diyos pag pagpapala. Pero pag commitment na, antay. Antay. Ibang usapan yan. Hindi ka mananamba ng Diyos. Hindi natin pabababawi ng ibig sabihin ng pagsamba dito. Man, hindi ka talaga mananamba sa Diyos kung ikaw ang naglilimit sa Diyos ng pagsunod mo sa Kanya. Humingi ka ng tawa dahil nakalimot ka, pero wag mong lilimitahan ng Diyos. Sa panahon lang itong ako'y ganito. Sa panahon lang ang garne. Wag mong tatakalin ng Panginoon. Ikaw ang magpatakal sa Diyos. Tama ba? Hanggang kailan? Hanggat ang mundo'y gumagalaw. Sa lupa ay sa langit. Kaya, ewan. Kaya kung ano ay pag sa lupa pala ay reklamo na paglilingkod, ay ito'y aawit ka ng aawit. Maglilingkod na kayo, baka ikay manalangin, Pastor. Panginoon, sa impyerno na lang ako. Ba, ang langit ay maging impyerno sa iyo? Ako yung iniwala mga kapatid, hindi nakakapagod ang maglingkod sa Diyos na natutuwa sa pinaglilingkuran. Danas ko yan eh. Sa aking asawa dahil mahal. O kaya ang asawa ko dahil mahal. Aba, ako'y binigyan ng nagtitinda ng pabango. Ay, inaibilhan ako ng ng terno. Sabi ko, ang kagaling ng asawa ko, hindi ko nagagawaan yun eh. Dahil bakit? Hindi ko maso-surprise eh. Bakit hindi ako marunong bumili? Itong asawa ko eh. Nakakatuwa naman. May sing-sing pa ako din eh. Dahil din ang aking asawa. Ganda ka ng aking asawa. Mami, nanonood ka ba? Ganda mo! I love you. Ay, pag mahal mong tao yan, hindi rin nakakapagod. Kaya ang ating pag-ibig sa Diyos ang nagpapapagod kapag tayo malayo na ang puso sa Kanya. Amen? I do hope nakita po natin, doon ko po inilagay sa ganong tayo kasi alam na naman natin kung sino ang Diyos. Yung expression na lang, yung manifestasyon ng ating pag-recognize sa Kanya. Kaya meron tayong mga in spite. Sa kabila ng ganong bagay. Amen? Sana tayo ay magpapatuloy kahit ang tao ay ayaw magpatuloy. Sana tayo ay magpapatuloy at makikita ang Diyos kahit naghihirap ang lupa. Huwag kang mag-alala, hindi lang hirap. Susunugin nga ito. Amen? Susunugin mo ito. Kaya magalit ang aking matutuloy at ang bahay ay simple lang. Kasi baka pagkapalasyon na ako'y umiyak. Panginoon, nagyana na pa tayo. Maganda nito, hindi mo na ako magbabayad kayo. Di lalo nang, okay lang Panginoon, hindi mo na akong pera. Amen? Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Kami po'y nagagalak. Wala akong karapatang pababawi ng ibig sabihin ng pagsamba sa iyo.
Ako'y mananagot. Dahil sa hindi ko rin kaya, ile-level ko na sa aking ginagawa ang dapat gawain ng pagsamba. Kahit ako man ay hindi makagawa, dapat ko ring sabihin ang dapat gawin. Pero biyaya mo pa rin makakagawa ng pagsamba sa iyo. Habang tayo na kayo nakapikit, ay nanonood dyan, nandito, ang pag-recognize ay higit sa sasabihin natin, kundi sa kabila ng lahat, may positibo tayong tugon sa Diyos. You can just pray, kneel down and pray, Lord, sana sa mensaheng ito ay lumalim ang aking pagtingin at lumaki ang pagtingin ko sa iyo. Alam naman natin ang ating sarili kung ano talaga ang tingin natin sa Diyos. At huwag mo sabihin mananamba ka ng Diyos kung hindi ka magigising sa katotohanan yun. We are wasting our time, life. Kung akala natin tayo galing na. Kung akala natin tayo talagang naglilingkod na sa Diyos. Mataas ang Diyos, dakila. He is worthy na pag-alayan ng ganong asal na nakikita ang Panginoon at nailalapat kung ano yung dapat. Mapagpala namin Diyos, sa langit, salamat po sa iyong mensahe. Nakita namin po kung sino ka. Hindi ka namin pwedeng pababawin. Hindi ka namin dapat binabawasan ng kaluwalhatian. Hindi ka namin dapat binabawasan ng value. Hindi kami ang Panginoon, ikaw ang Panginoon. Ang aming bahagi katulad ni Isaiah, kung kami may nagkulang na dumahan, ay saab ako, magpalinis, humingi ng tawad. Pero yung ile-level up ka namin sa aming performance, ay kami huwad na mananamba sa iyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayon pong umagang ito sa pagbubukas ng talakayin sa pagsamba po sa Kanya. And tunay po, God is worthy to be recognized sapagkat walang worship kung we do not recognize the God who we worship. And we need to worship God in spite of the odds na ating pong mga napakinggan kanina. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon, ating kantahin ang awiting Give Thanks. Tunay na ang Diyos ay marapat pasalamatan, lalong higit ay sa binigay niya sa ating kaligtasan. Tayo po ay umawit ng awitin pong ito, Give Thanks. Ready now, sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give
before we close po, we would like to recognize, please be seated. And then we would like to recognize po yung ating mga nakasama ngayong first Sunday of the month of September. And we would like to, tayo po ngayon pong umaga, September 5, all in all ay 141. So salamat po sa Diyos. We would like to recognize ang ating pong mga bata na nakasama via online. Si Jimuel, si Hannah, si Hart, si Khalil, Liron, Lorenzi, Levi Kai, Lovely Kids, Zanea, Mikay, Bap, Amari, Atara, Athena, Daniel, and Andrea. Kasama rin po natin yung worship naman si Liorvi at saka po si Josiah. Sa atin naman po mga naging bisita, we would like to recognize Ma'am Mars Garcia, the Aguilar family, Lolita Maderazo by Willie Grace, Climwell Cuerdo, Princess Eliza Claveria, Hannah Kumal, Janelle Kumal, Janet Kumal, Marifel Mercado, Riza Comilla, Dolores Malabriga, Jafet Uchi, Jocelyn Braza, Emmeline Enjopet by Joylyn, Loreto Braza, Glorily Basilan, Becca Garcia, Michael Metrillo, Mia Panganiban, Zeni Ireland or Ireland, Doti Marifi Ann by Willie Grace. Kasama rin po natin sa mga bisita ngayon pong worship, we have Aurea Cabilos, Ryan Cabilos, mga mahal sa buhay po ni Antoinette. Tama? Tama ka nga. And then we have Inay Filin and Ian. Invited po sila ni Mary Baby. We have also Atimaan. Then si Ate Irene Buela, ay nanood din. Joseph Santos, Marisa Cometa, Roy Garcia, Lance, Jasmine Medrano, Tita Ideta Panes, Lydia Branya Rayos, Jervis James, and si Tita Mayet Braza. Sa mga members naman po natin na ating nakasama via live streaming, we have Mary Baby, Willie Grace, Rina, Rosemary, Kuya Albert and Ate Eloy, Denden Umali, Claire, Jennifer, Verhel and Richie, Kuya Ramil, Lorna, Tita Lorna, Jezreel, Tita Chari, Joyce, Jocelyn, Denise, Percival, Christian, Tita Nora, Zara, Tita Joy, Rolly and Kay, Riuel and Maricel, Lola Lening, Jenny, Tita Lina Milet, Ati Aids, Ati Abby, Kimberly, Jurisa, John Andrew, Loreline, Mac S, Julian, Nico, Inay Loleng, Jake, Joshua, Macbig and Grace, Antoinette, Kulin Umali, Hannah, Tita Sonia, Inay Violi, Tatay Kone, JM, J, Herlin, Hazel, Joylyn, Luigi, Ronnie, May, Dylan, MJ De Los Reyes, June M. Sino itong June M? Kuya June. Okay, Kuya June, Brother Leo, Inay Norma, and Tatay Rudy. Hiyang yata tayo pag guys. Okay, tayo po tumayo. Tayo na po tayo. Tayo po manalangin. Mapagpala naming Ama, tunay na ikaw ay dapat mas nakikita naming pinakamatayog sa lahat, pinaka nakakatakot sa lahat, pinakadakila sa lahat, karapat dapat sambahin. Hindi ikaw ang aming tatakalin, hindi ikaw ang aming isusukat,